Sa isang maliit na bayan sa probinsya, doon nagsimula ang lahat. Ako si Marco, 18 taong gulang at sanay na sanay sa takbo ng buhay sa aming lugar. Asahan mo na ang mga araw ko ay puno ng mga gawain sa bukid at paligsahan sa mga kabataan sa aming barangay. Ngunit sa lahat ng aking nakakasalamuha, si Liana, ang pinsan kong maganda at matalino, ang palaging nagbibigay kulay sa araw ko. Si Liana ay isang taong hindi mo madaling mababasa. Palagi siyang may ngiti sa labi, ngunit alam mong sa likod ng mga ngiti ay may tinatagong mga pagod at hinanakit. Mula pa pagkabata, kami ni Liana ang palaging nagtutunggali sa anumang bagay. Sa laro, sa eskwela, at maging sa mga simpleng bagay tulad ng pagtakbo sa palaruan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na hindi ko maamin sa kanya. Mahal ko si Liana. Isang umaga, habang abala sa pag-aalaga ng mga tanim, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Lumingon ako at nakita ko si Liana. Nakatayo sa gilid ng bakuran, nakangiti. Marco, ang aga mo yatang gumising ngayon, bati niya sa akin. Alam mo naman, Liana. Kailangan kong mauna sa'yo kahit papaano. Sagot ko ng may halong biro. Napangiti siya, ngunit may kakaibang tingin sa kanyang mga mata na tila may nais ipahiwatig. Baka naman gusto mo lang akong samahan sa palengke mamaya, anyaya niya. Palengke? Tanong ko na may pag-aalinlangan. Ano meron doon? May paligsahan daw ng mga tanim. Baka gusto mong makipagtunggali. Humagigik siya, ngunit sa halip na magalit, may naramdaman akong kakaibang saya sa kanyang alok. Kung yan ang gusto mo, bakit hindi? Sagot ko habang pinipilit itago ang kilig na nadarama. Pagdating namin sa palengke, abala ang lahat sa mga pagtitinda at paghahanda. Ang mga tao ay nagsisiksikan, ang mga nanay nag-aasikaso ng kanilang mga anak, at ang mga magsasakay abala sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. Ngunit sa kabila ng ingay at gulo, naramdaman kong may isang bagay na kakaiba. Ang araw na ito ay hindi magiging ordinaryo. Habang naglalakad kami ni Liana, marami kaming nakitang mga kakilala at mga kaibigan. Binati kami ng mga matatanda na tila'y may mga pahiwatig na alam nila ang hindi namin inaamin. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad at tila may lihim na alam tungkol sa amin ni Liana. Nang dumating na ang oras ng paligsahan, naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot na matalo, kundi dahil sa presensya ni Liana. Siya ang aking inspirasyon at kalaban sa lahat ng bagay na tila'y hindi ko kayang talunin. Marco, tawag niya habang hawak ang isang paso ng halaman. Tingnan mo ito. Sa tingin mo ba mananalo tayo? Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Tila may nais akong sabihin, ngunit hindi ko alam kung paano. Sa kabila ng lahat ng kompetisyon at tunggali, alam kong may isang bagay na mas malalim sa aming dalawa. Ngunit paano ko sasabihin sa kanya na ang tanging nais ko lang ay ang maging masaya siya? Mananalo tayo, Liana, sagot ko, habang pilit na itinatago ang tunay kong damdamin. Ngunit sa oras na iyon, naramdaman kong hindi na sapat ang mga salita. May kailangan akong gawin. Nang magsimula na ang paligsahan, ipinakita namin ang aming mga halaman. Habang abala ang lahat sa paghusga, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa gitna ng paligsahan, biglang bumuhos ang malakas na ulan, dahilan upang magtakbuhan ang mga tao. At sa gitna ng kaguluhan, isang pangyayari ang nagbukas sa mga mata ko sa isang katotohanan na hindi ko inaasahan. Mula sa mga bintana ng aming lumang bahay, tanaw ko ang malawak na bukirin na tila walang hangganan. Sa simpleng pamumuhay namin dito sa probinsya, madalas ay tila walang nagbabago. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, may isang bagay na nag-aalab, ang hindi maipaliwanag na koneksyon namin ni Marco, ang aking pinsan. Bata pa lang kami ay palagi na kaming nagkukumpitensya sa halos lahat ng bagay.
Mula sa mga simpleng laro hanggang sa mga paligsahan sa eskwelahan. May mga oras na naiinis na ako sa kanya dahil sa hilig niyang manguna. Ngunit hindi ko rin maikakaila na hinahangaan ko siya. Marahil, sa likod ng aming kompetisyon ay ang pagnanais na patuloy na makilala ang isa't isa. Isang hapon, habang kami naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, napansin kong tila balisa si Marco. May problema ba? Tanong ko sa kanya, sabay bigay ng isang magaan na suntok sa kanyang braso. Wala naman, sagot niya, ngunit halatang may iniisip. Kaya lang, parang gusto kong magbago. Bakit? Hindi ba masaya ka na sa lahat ng mga nagagawa mo? Tanong ko ulit, habang kami naglalakad sa makitid na daan na puno ng mga tanim na palay. Masaya naman, sagot niya. Pero minsan, pakiramdam ko may kulang. Hindi ako sumagot. Baka ayaw niyang masyadong pag-usapan ito. Alam ko na minsan kailangan lang niyang mailabas ang kanyang saloobin. Ganito talaga kami. Hindi man kami nag-uusap ng madalas tungkol sa malalalim na bagay, alam naming naroon lang kami para sa isa't isa. Nang makarating kami sa bahay, agad siyang umakyat sa kanilang kwarto. Ako naman ay nagpaiwan sa sala, nagbabasa ng libro habang hinihintay ang oras ng hapunan. Ngunit hindi ko maiwasang mag-isip sa sinabi ni Marco. Ano kaya ang kulang sa kanya? Sa dami ng ginagawa namin, paano pa kami magkakaroon ng oras para sa ibang bagay? Kinabukasan, nagising akong magaan ang pakiramdam. Wala akong pasok at ang buong araw ay para sa akin. Sinamantala ko ang pagkakataon para maglinis ng bahay. Habang nagluluto ng agahan, narinig kong bumaba si Marco mula sa kanilang kwarto. Good morning, bati ko. Good morning, sagot niya na may ngiti. Tila wala na ang bumabagabag sa kanya kahapon. May lakad ka ba ngayon? Wala naman. Bakit? Gusto mo bang pumunta sa ilog mamayang hapon? Matagal na rin tayong hindi nakakapag-unwind. Nagulat ako sa kanyang alok. Madalas kasi ay hindi siya ang nauunang magyaya ng ganitong uri ng aktibidad. Sige, game ako. Sagot ko na may ngiti. Habang papunta kami sa ilog, ramdam ko ang kakaibang sigla. Parang bumalik kami sa mga panahon ng aming kabataan, noong walang iniisip kundi ang kasiyahan. Tumakbo kami sa makitid na daan, nagtatawanan, at tila walang ibang tao kundi kami lamang. Pagdating sa ilog, agad kaming naghubad ng sapatos at lumusong sa malamig na tubig. Ang lamig! Sigaw ko habang binabasa ang kanyang likuran. Ikaw kasi, dahan-dahan lang. Natatawang sagot niya, sabay splash ng tubig sa akin. Sa gitna ng aming tawanan, biglang nagseryoso ang kanyang mukha. Alam mo, simula niya, sa kabila ng lahat ng pagkukumpetensya natin, gusto kong malaman mo na ikaw ang nagtutulak sa akin para maging mas mabuti. Napatigil ako, hindi ko inaasahan ang kanyang sinabi. Ganun din ako, sagot ko. Sa totoo lang, ikaw ang inspirasyon ko. Laging ganoon. Pero sa tingin ko, oras na para itigil natin ang pagkukumpetensya, sabi niya, habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na iniintindi ang kanyang ibig sabihin. Oras na para maging totoo tayo sa isa't isa, sabi niya, habang hawak ang aking kamay. Mas mahalaga ka kaysa sa lahat ng ito. Hindi ko alam ang isasagot. Parang may kung anong biglang bumangon sa loob ko, isang damdamin na matagal ko nang itinatago. Ngunit, paano? Kami magpinsan. Alam kong mali ito, ngunit bakit parang tama? Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. At bago pa man ako makapag-isip ng anuman, naramdaman ko ang kanyang labi sa aking pisngi. Isang halik na puno ng damdamin, hindi ng pagkakapatid, kundi ng isang bagay na mas malalim. Bigla kong naramdaman ang isang malamig na hangin na tila bumalot sa amin. Tumigil ang oras, at sa sandaling iyon, alam kong nagbago ang lahat. Napaisip ako, paano kung malaman ito ng aming pamilya?
anong mangyayari sa amin. Habang nakatingin ako sa kanyang mga mata, isang sigaw ang narinig namin mula sa malayo. Marco! Lira! Nasaan na kayo? Mabilis kaming nagtinginan. Puno ng kaba. Nasa likod namin ang aming mga magulang. Halatang nag-aalala. Nagsimula silang lumapit sa amin at sa mga mata nila, alam kong hindi kami nakatakas sa kanilang tingin. Ano na ang mangyayari sa amin ni Marco? Kagaya ng dati, muling bumungad ang araw sa aming baryo, kasabay ng muling pag-usbong ng mga panibagong pagkakataon para sa mga kompetisyon namin ni Mara. Ilang taon na rin kaming ganito, parang hindi na nga namin matandaan kung kailan ito nagsimula. Sa bawat laban, laging may nakataya. Minsan, simpleng pustahan ng candy o kaya'y pag-ako sa mga gawaing bahay, pero madalas, tila ba ang reputasyon at pagmamalaki ng aming pamilya ang nakasalalay. Ngunit sa kabila ng lahat ng pang-aasar at pambubuli sa isa't isa, may lihim akong itinatago. Isang lihim na, sa bawat araw na lumilipas, ay mas lalong nagiging mahirap itago. Simula ng mga bata pa kami, tila ba lahat ng bagay ay paligsahan para sa amin. Sino ang unang makakarating sa paaralan? Sino ang may pinakamataas na grado? Sino ang mas mabilis tumakbo? Hindi ko alam kung paano namin nasimulan ng ganitong sistema, pero sigurado akong hindi ko na ito basta-bastang matatakasan. Isang araw, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa darating na pista ng baryo, nagdesisyon akong puntahan si Mara sa kanilang bahay. May bago kaming pustahan. Kung sino ang makakabenta ng pinakamaraming homemade na leche flan sa mga bisita ng pista, siya ang tatawaging flan queen o flan king sa loob ng isang linggo. Habang naglalakad papunta sa bahay nila, hindi ko maiwasang isipin kung ano na naman ang mga taktika niyang gagamitin laban sa akin. Pagdating ko sa kanila, sinalubong ako ng kanyang ngiti. Isang ngiti na hindi ko alam kung dapat kong katakutan o dapat ko bang ikatuwa. Handa ka na ba, pinsan? Ang sabi niya, may halong pang-uuyam sa boses. Handang-handa na, sagot ko. Pilit na itinatago ang kaba. Sa ilalim ng aming mga biro at asaran, may bahagi sa akin na hindi mapigilang humanga sa kanya. Hindi lang dahil sa galing niya sa bawat bagay na ginagawa niya, kundi dahil sa tapang niya at determinasyon. Habang abala kami sa paggawa ng leche flan, napansin kong tila may bumabagabag sa kanya. Madalas kasi siyang magsalita ng kung ano-ano habang nagtatrabaho, pero ngayon ay tahimik siya. Alam kong hindi ito normal para sa kanya, kaya't naglakas loob akong tanungin siya. Mara, may problema ba? Tanong ko, habang inilalagay ang isang tray ng leche flan sa oven. Naisip ko lang, nagsimula siya, habang ang mga mata ay nakatuon sa asukal na natutunaw sa kawali. Hanggang kailan tayo ganito? Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Kunwari ay walang ideya sa tinutukoy niya, kahit na sa loob-loob ko'y alam kong ang tinutukoy niya ay higit pa sa mga simpleng kompetisyon namin. Yung ganito, parang lahat na lang ng bagay kailangan nating gawing labanan. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya, lumingon sa akin. At sa unang pagkakataon ay nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong niya. Sa isang banda, ang mga kompetisyon namin ang nagbigay ng kulay sa aming kabataan. Pero sa kabilang banda, ang mga ito rin ang pumipigil sa akin na aminin ang tunay kong nararamdaman sa kanya. Bago ko pa man maisip ang tamang sagot, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tita Lorna, ina ni Mara. Oh, nandito ka pala, Carlo? Tulungan mo na si Mara sa pag-aayos ng mga mesa sa labas, ha? Utos niya. Napasulyap ako kay Mara na tila ba nagmakaawa sa akin na huwag na naming ituloy ang usapan. Kaya tumango na lang ako at sumunod sa utos ni tita. Habang inaayos ang mga mesa, hindi ko maiwasang mapaisip. Ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito?
Kailangan pa ba naming magpatuloy sa ganitong klasing sistema? O panahon na para yakapin ang katotohanan na, sa kabila ng lahat ng kompetisyon, may mas malalim na koneksyon sa pagitan naming dalawa? Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang kaabog-abog, ang langit ay tila nakisama sa gulo sa aking isipan. Nagmadali kaming mag-ayos ng mga gamit. Tinipon ang mga leche flan at nagkubli sa ilalim ng mga tolda. Habang kami nagkukubli sa ulan, nagawa rin naming pansamantalang kalimutan ang anumang kompetisyon. Nakita ko ang pagngiti ni Mara habang nagmamasid sa mga patak ng ulan at sa puso ko'y may umusbong na pag-asa na marahil ang aming relasyon ay hindi na kailangang manatiling nakatago sa likod ng pader ng kompetisyon. Ngunit bago pa man ako makahanap ng tamang pagkakataon upang muling kausapin siya, bigla siyang tumalikod at naglakad palayo. Iniwan akong nag-iisa sa ilalim ng ulan. At doon ko naisip, baka hindi lang pala sa mga kompetisyon kami may laban. Baka pati sa aming mga puso. Sa bawat araw na lumilipas, parang lalo pang tumitindi ang kompetisyon sa pagitan namin ni Marco. Isang linggo na lang at magsisimula na ang taunang paligsahan sa aming barangay. Isang tradisyong hindi namin palalampasin. Dito kami masusubok sa iba't ibang larangan. Mula sa paligsahan sa pagtakbo hanggang sa masalimuot na chess tournament. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi namin maamin. Isang lihim na bumabagabag sa akin. Nagsimula ang araw na iyon sa isang mainit na umaga. Kasalukuyan akong nasa hardin ng aming bahay. Nag-e-ensayo para sa darating na paligsahan. Ang init ng araw ay tila sumasalamin sa init ng damdamin ko para kay Marco. Hindi ko maikakailang sa bawat pagkakataon na nagkakasama kami, may kakaibang pintig sa aking dibdib. Habang nakatuon ang aking atensyon sa pag-iensayo, biglang dumating si Marco. Suot ang isang ngiting tila ba may balak na namang mang-asar. "Uy, pinsan," bati niya. "Handa ka na ba sa paligsahan? Huwag kang aasa na mananalo ka sa akin." Sa kabila ng kanyang pangaasar, hindi ko mapigilang mapangiti. Baka naman sa pagkakataong ito, ako na ang magwawagi? Sagot ko, sabay taas ng kilay sa kanya. Tumawa siya ng malakas. "Tingnan na lang natin," sagot niya, habang unti-unting lumalapit. Habang nagpatuloy ang aming pag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Parang may nais siyang iparating pero hindi niya maamin. Sa kabila ng aming kompetisyon, alam kong may higit pa sa aming ugnayan. Isang damdamin na tila bawal, ngunit hindi mapigilan. Habang papalapit ang paligsahan, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa pakikitungo ni Marco. Hindi na siya gaanong mapang-asar at sa halip ay madalas siyang nag-aalok ng tulong sa aking pag-iensayo. Sa mga pagkakataong iyon, minsan ay nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin na para bang may malalim na iniisip. Isang araw, matapos ang aming pag-iensayo, nagdesisyon kaming magpahinga sa ilalim ng lilim ng puno ng mangga. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa aming mga pangarap at sa kung paano namin nakikita ang aming mga sarili sa hinaharap. Alam mo, minsan ko nang naisip na magtayo ng maliit na negosyo. Sabi ko sa kanya habang nakatingin sa mga dahon ng puno. Gusto kong makilala hindi lamang bilang magaling na atleta, kundi bilang isang matagumpay na negosyante. Talaga, ako rin, sagot ni Marco, na tila ba nagulat sa aming parehong ambisyon. Siguro nga, kahit sa pangarap, may kompetisyon pa rin tayo. Ngunit sa likod ng aming mga pangarap, may isang bagay na hindi namin maamin. Isang damdamin na tila nag-uudyok sa amin na lumampas sa hangganan ng pagiging magpinsan. Ngunit alam namin na ito ay isang bawal na pag-ibig, isang damdamin na hindi namin maaaring ipakita. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa isang pagtitipon ng aming mga kaibigan,
Biglang tumigil si Marco at hinarap ako. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakita ko ang seryoso niyang mukha. May gusto akong sabihin sa iyo, simulang sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero dapat mo itong malaman. Tumigil ang aking puso sa kaba. Tila ba lahat ng bagay ay bumagal, ang oras ay naghintay sa sasabihin niya. Ano iyon? Tanong ko, halos hindi ko makontrol ang panginginig ng aking boses. Sa isang iglap, lumapit siya at mahigpit akong niyakap. Mahal kita? Bulong niya. Hindi bilang pinsan, kundi bilang isang taong higit pa sa pamilya. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang pag-amin. Ang damdamin ko ay tila isang halo-halo ng kasiyahan at takot. Sa kabila ng aming mga kompetisyon, sa likod ng lahat ng pang-aasar, sa wakas ay naamin din niya. Ngunit alam naming pareho na hindi ito magiging madali. Marco, simula ko. Ngunit natigil ako nang biglang may narinig kaming mga yabag mula sa likuran. Sa dilim, isang figura ang unti-unting lumitaw. Si Tito Ben, ang tatay ni Marco, ang nakatayo doon, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Tito Ben, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Alam kong nakita niya ang lahat. Ang aming pag-amin, ang aming yakap, isang cliffhanger sa aming buhay na hindi namin inaasahan. Habang nakatitig sa amin si Tito Ben, alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Ang aming pinakatatago-tago ay nabunyag na, at hindi namin alam kung paano ito haharapin. Sa bawat pintig ng aking puso, alam kong may bagong yugto ang aming kwento na handang buksan. Isang yugto na puno ng pagsubok at pag-asa. Sa aming tahanan, palaging may ingay at tawanan. Pero, sa likod ng bawat halakhak, palaging may kompetisyon sa pagitan namin ni Marco, ang aking pinsan. Simula pa lang sa pagkabata, hindi kami magkasundo. Palibhasa'y lagi kaming pinaghahambing ng mga magulang namin. Kung sino ang mas mahusay sa pag-aaral, sino ang mas sikat sa mga kaibigan, sino ang mas magaling sa sports, parang paligsahan sa lahat ng bagay. Pero, sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi matatakasan. Ang damdaming pilit kong itinatago. Sa tuwing magkikita kami ni Marco, hindi ko maiwasang hindi siya tingnan ng matagal. May kakaiba sa kanyang mga mata. Tila ba may lihim na sinasabi, mga salitang hindi mabigkas. Nakakainis, lalo na't alam kong hindi dapat. Pero, ano ba ang magagawa ko? Puso ko'y tila nag-uumpugan sa tuwing siya'y nandyan. Isang araw, nagpa siya ang aming mga magulang na magdaos ng isang maliit na pagtitipon sa bahay. Nandoon ang mga kamag-anak, pati na ang mga kaibigan namin. Isa itong perpektong pagkakataon para sa mga laro at, syempre, kompetisyon. Tulad ng inaasahan, kami ni Marco ang palaging nasa harapan ng bawat paligsahan, mula sa chess hanggang sa pagkanta sa karaoke. Pero sa kabila ng mga laro, ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, nagpa siya akong lumabas saglit upang magpahangin. Ang dami ng tao sa loob ng bahay ay nakakaubos ng enerhiya. Habang nakaupo sa hardin, naramdaman ko ang presensya ni Marco sa likuran ko. Nagulat ako nang umupo siya sa tabi ko, tahimik at hindi makatingin ng diretso. Ano bang problema mo? Tanong niya, sabay tingin sa akin na, tila ba may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Wala. Gusto ko lang magpahinga. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Pero, sa loob-loob ko, alam kong hindi lang iyon ang dahilan. Alam mo, minsan napapagod na rin ako sa kompetisyon natin, Banu. Bulong niya, na tila ba may lungkot sa boses. Parang lagi na lang tayong nag-aaway kahit na ano. Gusto kong itanong, pero hindi ko magawa. Baka kung ano pa ang masabi ko. Kaya't nanatili akong tahimik,
hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Alam ko, hindi dapat, pero huminga siya ng malalim. Minsan iniisip ko, paano kung hindi tayo magpinsan? Paano kung ibang sitwasyon tayo? Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ako sigurado kung ano ang mararamdaman ko. Takot, saya, o kaba. Pero bago pa man ako makasagot, bigla siyang tumayo, naglakad palayo, iniwan akong nag-iisa sa hardin. Sa mga sumunod na araw, ramdam ko ang pagbabago. Iba ang kinikilos ni Marco. Tahimik, hindi na masyadong nakikipagpaligsahan. Wala na ang karaniwang asaran, wala na ang palaging pangungulit. At sa kabila nito, mas lalong lumalalim ang damdamin ko para sa kanya. Isang gabi, habang nasa bahay ako, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Simple lang ang nakasulat. Kailangan kitang makausap. Pwede bang magkita tayo bukas sa ating paboritong lugar? Ang aming paboritong lugar ay isang maliit na parke malapit sa bahay ng lola namin. Doon kami madalas maglaro noong bata pa kami. Doon din kami nakakatakas sa mga mata ng aming mga magulang. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero hindi ko mapigilan ang excitement at kaba. Kinabukasan, maaga akong dumating sa parke. Inabot ang mga alaala ng aming kabataan, ang mga tawanan at asaran. Pero iba ang pakiramdam ngayon. Parang may bigat sa paligid, isang alingaw-ngaw ng mga salitang hindi mabigkas. Dumating si Marco, ngumiti sa akin, pero kita ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Naupo siya sa tabi ko, hindi nagsasalita. Pinabayaan ko siya, hinihintay kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Simula niya, pilit ng ngumiti. Pero, naisip ko, kailangan ko nang sabihin sa'yo. Bago ko pa man siya mapigilan, pinakawalan niya ang mga salitang matagal nang nakatago. Ang damdaming matagal na ring nag-uumpugan sa aking puso. Gusto kita. Alam kong mali, pero hindi ko na kayang itago pa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pero, bago ko pa man magawa, narinig namin ang isang malakas na sigaw mula sa malayo. Isa sa aming mga magulang, tumatakbo papunta sa amin, halatang galit na galit. Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya, puno ng galit at pagtataka. Alam niyo bang hindi ito tama? Napatayo kami ni Marco, hindi alam kung ano ang sasabihin. At sa gitna ng kaguluhan, alam naming may isang bagay na kailangang baguhin. Pero paano? Paano kung ang damdamin ay higit pa sa kaya naming kontrolin? Kung mayroong isang bagay na hindi mapigilan sa aming magpinsan, iyon ay ang kompetisyon. Mula sa larong text noong bata pa kami, hanggang sa mga debate tungkol sa kung sino ang mas magaling magluto ng adobo, palaging may laban, palaging may nananalo, at palaging may natatalo. Pero nitong mga huling araw, tila iba na ang tono ng aming mga tagisan. May kung anong hindi mawari sa pagitan namin ni Ivan. Isang bagay na mas malalim kaysa sa pagiging magkaaway-bati o magkaribal. Ako si Lyra, 17 taong gulang, at siya ang pinsan kong si Ivan, 1 taon ang tanda sa akin. Lagi kaming magkasama, kahit pa parang palaging may bagyo kapag magkausap kami. Ngayon, narito kami sa harap ng buong pamilya, sa gitna ng isang palarong inorganisa ng aming mga magulang. Family Fun Day daw. Ang huling aktibidad ay isang scavenger hunt sa malawak na bakuran ng aming lola sa probinsya. Ang panalo ay magkakamit ng tropeyo na walang halaga at walang katapusang pagbida sa buong pamilya. Siyempre, hindi namin iyon hahayaang mapunta sa iba. Handa ka na ba, Lyra? Pulong ni Ivan habang inaayos ang sombrero niya. Nakangisi siya, parang laging may tinatago. Ikaw? Handa ka bang matalo? Sagot ko, sabay nguso sa kanya. Pinanood kami ng buong pamilya habang binigay ng aming tiyuhin ang listahan ng mga dapat hanapin. May oras lang kami, 20 minuto,
at kailangang makuha ang lahat ng nasa listahan para manalo. Nagsimula ang laro sa hudyat ng 7. Tumakbo ako sa kaliwa, si Ivan sa kanan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang adrenaline sa aking dugo. Hindi ko siya hahayaan na maungusan ako. Ang mga unang bagay sa listahan ay madali. Isang lumang florera sa sala ni Lola, isang pulang bandana mula sa aparador ng Tio Berto, at isang piraso ng tuyong dahon mula sa puno ng mangga sa likod bahay. Nakuha ko ang mga iyon ng mabilis, pero hindi ko mapigilan ang magduda. Bakit parang masyadong tahimik si Ivan? Sa bawat sulok ng bahay, naghahanap ako at tinitiyak na mas marami akong makuha kaysa sa kanya. Pero habang tumatagal, napansin kong tila sinusundan niya ako. Sa tuwing lilipat ako ng kwarto, naroon siya sa likuran ko, nakangiti ng parang alam niya ang isang sikreto na hindi ko alam. Anong ginagawa mo? Bakit ka nasa likod ko? Tanong ko nang magtagpo kami sa kusina. Relax, Lyra. Hindi mo ako kailangan masyadong seryosohin, sagot niya. Pero may kakaiba sa tono ng boses niya. Hindi ito ang Ivan na sanay akong makipag-asaran. May lambing sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos kong kunin ang isa pang item sa listahan, isang lumang libro mula sa silid-aklatan ni Lola, bigla niya akong sinundan sa hardin. Tumigil ako, humarap sa kanya, at inilagay ang mga kamay ko sa bewang. Ano ba talaga, Ivan? Hindi ka naman ganito dati, sabi ko, halos hinihingal. Sa halip na sumagot, ngumiti siya at sa unang pagkakataon, parang nawala ang kompetisyon sa pagitan namin. Nawawala ang lahat ng ingay sa paligid. Lyra, simula niya at may bigat ang kanyang boses. Tingin mo ba, lahat ng ito ay tungkol lang sa laro? Napakurap ako, hindi sigurado kung saan papunta ang usapan. Anong ibig mong sabihin? Lyra, matagal na kitang sinusubukang talunin. Lagi akong nagpapakabibo para mapansin mo. Pero, sa totoo lang, hindi naman kompetisyon ang habol ko. Napatigil ako. Ang mundo ay tila bumagal. Ang puso ko ay kumakabog sa kaba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na hindi ko kayang pangalanan. Ivan, ano ba talaga to? Huwag mo nga akong lokohin, sabi ko. Pero ang boses ko ay mas mahina kaysa sa inaasahan ko. Lumapit siya sa akin, halos isang hakbang na lang ang layo namin. Hindi kita niloloko, Lyra. Alam kong mali ito, alam kong hindi dapat. Pero hindi ko na kayang itago. Mahal kita. Parang naging bomba ang mga salitang iyon sa tenga ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Si Ivan, ang pinsan kong laging kaaway, ang pinsan kong laging karibal, ay may nararamdaman para sa akin. Bago pa ako makasagot, may narinig kaming sigaw mula sa malayo. Lyra! Ivan, 2 minuto na lang! Boses iyon ni Tio Berto. Napatalon kami pareho. Mabilis siyang umatras, parang natauhan sa ginawa niya. Ako naman, hindi alam kung ano ang gagawin. Sabihin mo na lang kung ano kung iniisip mo pagkatapos ng laro. Bulong niya, bago tumakbo pabalik sa bahay. Iniwan niya akong nakatayo roon, hawak ang listahan ng mga bagay na dapat kong hanapin. Pero tila, nawalan na ng saysay ang lahat ng iyon. Sa loob ng 2 minuto, hindi ko alam kung kaya ko pang tapusin ang laro. Pero, isang bagay ang sigurado, hindi na magiging pareho ang lahat pagkatapos nito. Sa kabila ng tila, walang katapusang kompetisyon namin ni Jasper, hindi maikakaila ang kakaibang koneksyon na namamagitan sa amin. Mula sa pagkabata, lagi kaming magkatunggali. Mula sa paligsahan sa paaralan hanggang sa mga simpleng laro sa likod bahay. Ngunit sa likod ng bawat kompetisyon, naroon ang isang hindi maipaliwanag na damdamin na unti-unting namumuo sa aking dibdib. Isang gabi, habang tahimik akong nakaupo sa aming balkonahe, iniisip ang lahat ng nangyari sa pagitan namin. Naramdaman ko ang paglapit ni Jasper. Anong iniisip mo? Tanong niya habang nakatingin sa kumikinang na mga bituin.
Bakit ba laging may kompetisyon sa pagitan natin? Sagot ko, hindi pa rin lumilingon sa kanya. Alam kong nararamdaman niya rin ang tensyon, ang uri ng tensyon na hindi maalis-alis kahit anong gawin namin. Siguro kasi, sa bawat paghaharap natin, natututo tayong mas kilalanin ang isa't isa. Sagot niya. At siguro rin, kasi natatakot tayong aminin kung ano talaga ang nararamdaman natin. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang katotohanan na matagal na niyang itinatago. Hindi kami makapagsalita, ngunit sapat na ang mga tingin na iyon para malaman ko na hindi ako nag-iisa sa nararamdaman ko. Napabuntong hininga ako, iniisip kung paano namin haharapin ang sitwasyong ito. Magpinsan kami, isang relasyon na hindi dapat lumampas sa hangganan. Ngunit paano kung ang puso namin ang nagdidikta ng ibang landas? Ano ang gagawin namin? Sa gitna ng pag-iisip ko, narinig ko ang tunog ng kanyang cellphone. May tawag yata ako, sabi niya. Kinuha ang telepono mula sa bulsa. Habang kausap si Tita Rowena, ang kanyang ina, pansin ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Pagkababa niya ng tawag, agad siyang tumingin sa akin. May problema si Tita Rowena, sabi niya. Halata ang nerbiyos sa kanyang boses. Kailangan kong pumunta sa kanila sa Batangas. Gusto mong sumama? Nagulat ako sa alok niya. Hindi pa ako nakapunta sa bahay ng mga magulang ni Jasper sa Batangas, ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, alam kong gusto kong makasama siya. Sige, sama ako, sagot ko. Hindi na nagdalawang isip. Habang nasa biyahe kami, hindi maiiwasang tumingin sa kanya. Napansin ko ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, tila may malalim siyang iniisip. Gusto ko siyang tanungin, ngunit alam kong oras ang kailangan para mapag-usapan namin ang lahat. Pagdating namin sa Batangas, agad kaming sinalubong ni Tita Rowena. Salamat sa pagpunta, Jasper, at salamat sa pagsama, Mika. Bati niya, kita ang pagod sa kanyang mga mata. May kailangan kayong malaman. Habang nag-uusap kami, unti-unting nailahad ni Tita Rowena ang isang lihim na matagal na niyang itinago. Ang lihim na iyon ay may kinalaman sa aming pamilya. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat ng alam namin tungkol sa aming mga sarili. Mika, Jasper, hindi kayo tunay na magpinsan, sabi niya sa wakas habang naglalakad kami sa hardin. May mga pangyayari noon na kailangan kong itago para sa kapakanan ng lahat. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sa lahat ng taon na inisip kong magpinsan kami, biglang nagbago ang lahat dahil sa isang revelasyon. Napatingin ako kay Jasper at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pagkagulat at kaluwagan. Mika, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong niya. Halatang hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nalaman namin. Hindi ko alam ang gagawin. Ang puso ko ay parang naglalaban-laban sa loob ng dibdib ko, ngunit alam kong may isang bagay na dapat kong gawin. Ang harapin ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit paano? Paano ko haharapin ang isang damdamin na palaging itinuring kong bawal? Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, ramdam ko ang pagdadalawang isip ni Jasper kung paano kami magpapatuloy mula sa puntong ito. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi na namin maitatanggi ang nag-uugnay sa aming dalawa. Paano kung simulan natin sa pag-unawa sa nararamdaman natin? Sabi niya, habang huminto kami sa tabi ng isang malaking puno. Hindi tayo magpinsan, Mika. Wala nang hadlang para ipaglaban ang nararamdaman natin. Napatingin ako sa kanya, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kalayaan ng damdamin ko. Ang kalayaang mahalin siya ng walang alinlangan. Ngunit sa likod ng kalayaang iyon, naroon pa rin ang takot sa kung ano ang maaaring mangyari. Sabay kaming tumingin sa isa't isa, nag-aalangan ngunit puno ng pag-asa. At sa huling sandali bago kami pumasok sa bahay,
Isang tawag mula sa telepono ni Jasper ang muling gumulat sa akin. Nalaman niya na may isa pang lihim na hindi pa namin alam. Isang lihim na maaaring tuluyang magbago sa landas na tinatahak namin. Mika, kailangan nating malaman ang totoo, sabi niya, habang unti-unting bumabalot ang dilim sa paligid. May isang tao na nais makipagkita sa atin. Isang taong maaaring magbigay linaw sa lahat ng ito. Hindi ko alam kung ano pa ang maaari naming malaman, ngunit isa lang ang sigurado. Sa bawat hakbang na ginagawa namin, mas lalo kong nararamdaman ang lakas ng damdamin ko para sa kanya. At kahit ano pa ang mangyari, alam kong hindi ko siya kayang iwanan. Nagsimula ang araw na tila isang normal na Sabado. Nakatira kami sa isang tahimik na baryo kung saan ang mga tao ay kilala ang bawat isa. At ang mga tsismis ay mabilis kumalat na parang apoy. Ako si Elisa, 18 taong gulang, at ang aking pinsang si Marco, na 1 taon lang ang tanda sa akin, ay palaging naging bahagi ng aking buhay. Sa simula ay tila kami ang magkaaway na palaging nag-uunggusan sa anumang bagay. Mula sa pagtakbo sa pista hanggang sa pagkanta sa karaoke. Lahat ay naging kompetisyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, alam kong may kakaibang koneksyon kami ni Marco. Isang koneksyon na nag-uugat sa likod ng aming mga pagtatalo, isang bagay na hindi ko maipaliwanag, ngunit ramdam ko sa tuwing magkasama kami. Hindi ko alam kung paano nagsimula, ngunit alam kong hindi ito basta-basta. Sa kabila ng aming kompetisyon, naroon ang pagkakaintindihan na hindi kayang sirain ng anumang paligsahan. Ngayong araw, nagpasya kaming maglakbay papunta sa ilog sa tabi ng baryo. Ito ang aming paboritong lugar. Isang tahimik na sulok na. Tila kami lang ang nakakakilala. Doon, walang kompetisyon. Walang mga mata na nakatingin. Kami lang. Oy Eliza, naalala mo ba nung bumagsak ka sa tubig dito? Tanong ni Marco habang tumatawa. Oo nga. Pero sino ba ang nagtulak sa akin? Sagot ko, habang sinadya kong magkunwaring galit. Tumingin siya sa akin, na may ngiti sa kanyang mga mata. At minsan, hindi ko mapigilang mapaisip kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Para bang may mga pagkakataon na ang tingin niya ay may ibang kahulugan. Hindi ko alam kung ito'y isang biro o isang pahiwatig ng kung ano ang nasa puso niya. Habang naglalakad kami patungo sa paborito naming lugar sa tabi ng ilog, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Tila ba may kakaibang enerhiya sa hangin, isang pakiramdam na nagtutulak sa akin na may mangyayari. Ano kaya kung magkaroon tayo ng kompetisyon na hindi pisikal? Tanong ko, nagtatangkang baguhin ang usapan. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong niya, sabay tingin sa akin na parang may iniiwang tanong. Yung kompetisyon na medyo seryoso, pero hindi masakit, sabi ko habang nakatingin sa ilog na. Tila ba may kinakausap sa ilalim ng tubig? Natawa siya. Palagi ka namang seryoso, Eliza, kahit sa mga maliliit na bagay. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, at sa bawat hakbang ay tila ba mas lumalalim ang aming pag-uusap. Nakita ko sa kanyang mga mata na may mga tanong na hindi niya masabi. Hindi ko alam kung paano magsimula. Paano sasabihin kung ano ang nasa puso ko? Tila ba, may harang na hindi ko kayang lampasan. Sa wakas, nakarating kami sa paborito naming lugar sa tabi ng ilog. Umupo kami sa ilalim ng malaking puno at doon nagsimula ang aming pag-uusap na tila ba walang hangganan. Eliza? May tanong ako, sabi ni Marco na seryoso ang tono. Bakit ba tayo laging nagkakakompetisyon? Napatingin ako sa kanya, nagtataka kung ano ang nais niyang sabihin. Ewan ko, Marco. Siguro dahil pareho tayong palaban. Ngumiti siya, tila ba may iniisip. Pero ang totoo, kahit palaban tayo, alam kong may iba pa tayong nararamdaman. Bigla akong nanlamig sa kabuuang pag-amin niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ang puso ko'y tumibok ng mabilis.
parang gustong kumawala sa aking dibdib. Alam ko kung ano ang nais niyang sabihin. Ngunit paano nga ba ito magiging tama? Marco, alam kong, alam kong hindi dapat, sabi ko. Pilit na iniiwasan ang kanyang mga mata. Pero hindi ko rin mapigilan ang nararamdaman ko. Tila ba may nawala sa mga mata ni Marco? Alam ko, Eliza. Alam ko. Bigla kong naramdaman ang kanyang kamay sa kamay ko. Isang simpleng galaw na tila ba 1,000 salita ang nais iparating. Sa kabila ng lahat, naroon ang katotohanan na hindi namin kayang pakinggan. Eliza? Tinig niya na puno ng damdamin. Alam mo bang may lihim ako? Napatingin ako sa kanya, nagtataka. Ano nang ibig mong sabihin? Alam kong hindi dapat, pero hindi ko kayang itago pa. May lihim akong pag-ibig na matagal ko nang kinikimkim, sabi niya habang tumitingin sa malayo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang bawat salita niya'y tila ba isang bomba na puputok sa pagitan namin. Marco? Sinong? Tanong ko nang biglang may tumawag mula sa malayo. Isang boses na pamilyar ngunit hindi ko inaasahan. Napatingin kami pareho sa direksyon ng boses at doon ko nakita ang isa pang taong hindi ko inaasahan. Si Clara, ang kababata naming dalawa, na tila ba may daladalang sikreto na magpapabago sa lahat. Ang pagdating ni Clara ay tila ba isang cliffhanger sa aming kwento. Ano ang lihim ni Marco? Bakit narito si Clara? Sa bawat hakbang niya papalapit, alam kong may bagong kompetisyon na magsisimula, ngunit hindi ko alam kung ano ang magiging kahihinatnan nito. Magsimula ako sa isang malalim na paghinga, habang nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng bahay ni na Lola. Ang mga dahon nito ay sumasayaw sa hangin, tila ba kumakaway sa akin, habang ang mga ibon ay nag-aawitan ng kanilang mga lihim na awit. Sa kabila ng lahat ng kompetisyon sa pagitan namin ni Miguel, hindi ko maiwasan ang kakaibang kiliti na hatid ng mga alaala namin mula sa pagkabata. Parang kahapon lang, naglalaban kami sa patintero at kahit lagi kaming magkaibang kupunan, lagi rin kaming magkasamang umuwi. Maya! Tawag ni Miguel mula sa likuran ko. Ang kanyang boses ay parang musika sa aking pandinig. Pwede ba kitang makausap? Nagkibit balikat ako, pinipigilan ang ngiti na gustong sumilay sa aking mga labi. Siyempre, Miguel? Ano bang meron? Umupo siya sa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at mayroong hindi maipaliwanag na pagnanasa. Alam mo, sa lahat ng taon ng kompetisyon natin, naisip ko kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit hindi tayo magkasundo. Napahinto ako sa pag-iisip. Hindi ko inaasahan na magiging seryoso ang usapan namin. Siguro kasi pareho tayong competitive. Ayaw nating magpatalo sa isa't isa. Sagot ko, sinusubukang gawing magaan ang usapan. Ngunit umiling si Miguel. Hindi lang iyon, Maya. May mas malalim pa tayong dahilan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Nararamdaman ko ang kakaibang tibok ng puso ko. Halos hindi ko na maalala kung kailan nagsimula ito pero, Maya, mahal kita, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Parang biglang bumagal ang oras at ang mga ibon sa paligid ay tumigil sa kanilang pag-awit. Ang kumpanya ni Miguel ay palaging nandyan. Ngunit hindi ko inakala na may ganitong klaseng damdamin siya para sa akin. Miguel, hindi pwede, sagot ko, kahit hindi ko alam kung bakit ko sinabi iyon. Magpinsan tayo. Alam ko, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Pero hindi ko maipagkaila ang nararamdaman ko. Napatingin ako sa malayo, sa mga alon ng damo na hinahaplos ng hangin. Sa kabila ng lahat ng kompetisyon, ang lahat ng asaran at pataasan ng pride, naroon ang damdamin na hindi ko inaasahan. Sa totoo lang,
Matagal ko na ring nararamdaman ang kakaibang koneksyon namin ni Miguel. Ngunit palagi kong pinipili ang hindi pansinin ito. Miguel, natatakot ako. Pag-amin ko, nang hindi ko na kayang pigilan ang aking sarili. Natatakot akong masira ang pamilya natin. Mamaya, hindi ko rin alam kung paano natin haharapin ito. Pero mahalaga sa akin na alam mo ang nararamdaman ko, sabi niya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa at takot na magkasama. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman kong may bahagi ng puso ko na nagsasabing, "Oo, kaya natin ito." Ngunit bago pa man ako makapagsalita, narinig namin ang boses ni Lola mula sa loob ng bahay. "Maya, Miguel, halika nga rito, may sasabihin ako sa inyo." Nagkatinginan kami ni Miguel, parehong nagtataka sa urgency ng boses ni Lola. Tumayo kami at naglakad papasok ng bahay. Ang hangin ay tila ba nagbago, may kakaibang lamig na sumama sa amin. Pagpasok namin, nakita namin si Lola na nakaupo sa sofa. May hawak na isang lumang album. "May gusto akong ipakita sa inyo," sabi niya habang binubuksan ang album. "Ito ay tungkol sa pamilya natin." Habang binubuklat ni Lola ang mga pahina, nakita namin ang mga lumang litrato ng aming mga ninuno. Ngunit, ang sumunod na larawan ang tumigil sa aking mundo. Isang larawan ng dalawang magkasintahan, parehong may ngiti sa kanilang mga labi. Ang mga mata ay puno ng pagmamahalan. "Maya, Miguel," simula ni Lola, "alam niyo ba kung sino ang mga ito?" Umiling kami pareho, hindi sigurado kung ano ang dapat naming malaman. "Sila ang mga magulang niyo," sabi ni Lola. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. "At hindi sila magpinsan." Nagulat kami. Ang buong akala namin ay magkadugo kami, ngunit ang katotohanan ito ay nagbigay daan sa pag-asa na hindi inaasahan. "Maya, Miguel, hindi kayo magpinsan," dagdag ni Lola. "Kaya hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng ganitong kwento sa pamilya." Napatingin kami ni Miguel sa isa't isa. Ang mga puso namin ay puno ng pag-asa at kaligayahan. Biglang naging posible ang lahat ng hindi namin inaasahan. Ngunit sa likod ng saya, alam namin na kailangan pa rin naming harapin ang mga tanong na dala ng bagong katotohanan. At sa puntong iyon, naramdaman ko ang malalim na pagmamahal na hindi pinapayagan ng lipunan. Ngunit, sa bagong pag-asa, alam kong kaya naming harapin ang kahit ano, kahit pa ang nakaraan na hindi namin inaasahan. Mula nang bumalik kami ni Cedric mula sa summer camp, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Sa kabila ng aming walang katapusang kompetisyon sa kahit na anong bagay, mula sa simpleng larong patintero hanggang sa mga seryosong debate tungkol sa paborito naming palabas sa telebisyon, may naramdaman akong hindi maipaliwanag na pagbabago. Ang aming mga mata ay tila nagkikislapan sa tuwing nagkakasalubong. At ang mga biro namin, bagamat may halong pang-aaysar, ay may kakaibang lambing na hindi ko mawari. Ngunit ngayong gabi, tila mas matindi ang tensyon sa pagitan namin. Ang mga pamilya namin ay nagtipon para sa isang simpleng salo-salo sa bahay ng Lola. Nasa hardin kami, at ang mga bulaklak na rosas na tanim ni Lola ay nagbibigay ng mabangong samyo sa paligid. Habang abala ang lahat sa kwentuhan at tawanan, ako'y nagnakaw ng tingin kay Cedric. Nakaupo siya sa isang sulok, nanunood ng mga alitap-tap na lumilipad sa paligid ng mga puno. Ang kanyang mga mata ay tila may malalim na iniisip, at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti. Lumapit ako sa kanya. "Cedric, ano na namang iniisip mo dyan?" Tanong ko habang umupo sa tabi niya. "Alam mo, Claire, minsan naiisip ko kung bakit ba lagi tayong nagkukumpetensya sa isa't isa." Sagot niya. Hindi inaalis ang tingin sa mga alitap-tap. Napangiti ako. "Siguro dahil gusto lang nating patunayan kung sino talaga ang mas magaling." Umiling siya, saka tumingin sa akin. "O baka naman dahil gusto lang nating mapansin ng isa't isa."
Natameme ako sa sinabi niya. Ang pusong kanina pa kumakabog ay tila naipit sa isang matinding pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man ako makasagot, tumayo siya at inilahad ang kamay sa akin. Halika, may ipapakita ako sa iyo. Walang pag-aalinlangan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pinangunahan niya ako papunta sa likod ng bahay ni Lola kung saan nakatago ang isang lumang bahay kubo na tila matagal nang napabayaan. Pumasok kami sa loob at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang isang lumang kahon sa sahig. Binuksan ito ni Cedric at inilabas ang isang lumang litrato ng dalawang bata. Sila ay magkasama, masayang naglalaro sa ilalim ng araw. Tayo yan noong mga bata pa, sabi niya habang ipinapakita sa akin ang larawan. Minsan naiisip ko, paano kung hindi tayo magpinsang laging nagtatalo? Paano kung huminto siya, tila nag-aalinlangan? Ano yon, Cedric? Tanong ko, puno ng kuryosidad. Paano kung may mas malalim na dahilan kung bakit tayo laging nag-aaway? Tumigil siya ng saglit, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Claire, gusto kita. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang pag-amin. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang damdamin ko ay tila isang sabog ng iba't ibang emosyon. Saya, gulat, pagkabahala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng puso ko na tila lumukso sa tuwa. Ngunit bago ko pa man maisip kung ano ang isasagot, biglang bumukas ang pinto ng kubo. Tumambad sa amin si Tita Lena, ang ina ni Cedric, na tila narinig ang aming pag-uusap. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Galit, pagkabahala, at isang bagay na tila hindi ko mawari. Cedric, Claire, anong ginagawa ninyo rito? Tanong niya, ngunit ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Na nag-uusap lang po, tita, sagot ko. Pilit na ngumiti upang itago ang kaba. Ngunit sa halip na magalit, lumapit siya sa amin, ibinaba ang kanyang boses at sinabi, may kailangan kayong malaman. May lihim na matagal nang itinatago ng pamilya natin. Nagkatinginan kami ni Cedric, parehong nagtataka sa sinasabi ni Tita Lena. Anong ibig mong sabihin, Mama? Tanong ni Cedric, halatang nag-aalala. May kinalaman ito sa pamilya natin, sabi niya habang tumingin sa malayo, tila may inaalala. At sa inyong dalawa. Sa puntong iyon, ramdam ko ang paglamig ng paligid. Ang mga alitap-tap sa labas ng kubo ay tila nagsisilbing mga saksi sa isang revelasyong hindi namin inaasahan. Sa kabila ng aming mga kompetisyon at hindi pagkakaintindihan, nararamdaman kong may mas malalim na dahilan kung bakit kami narito magkasama sa loob ng lumang kubo. At sa sandaling iyon, ang aking mundo ay tila isang malaking palaisipan na kailangang malutas. Ano kaya ang lihim na ito? At paano ito makakaapekto sa amin ni Cedric? Sa likod ng lahat ng aming mga pag-aaway at kompetisyon, may isa pa palang kwento na hindi namin alam. Isang kwentong magbabago sa lahat. Linggo ng umaga nang makita ko si Mateo sa bakuran. Abala sa pag-aayos ng bisikleta niyang laging pinagmamalaki. Ang araw ay kasing linaw ng kristal at ang simoy ng hangin ay tila may dalang awit ng mga ibon sa paligid. Sa kabila ng aming mga tampuhan at kompetisyon, hindi ko maikakaila na may kakaibang saya sa tuwing siya'y aking nakikita. Siguro ay dahil sa mga alaalang hindi namin mabura kahit pa gaano kami kadalas magtalo. Uy Mateo! Bati ko, sabay akyat sa pader na nagsisilbing border ng aming mga bakuran. Ano na naman ang inaayos mo riyan? Ngumiti siya, ang ngiti niyang laging may kasamang pang-asar pero magaan sa puso. Ito na naman ang bisikleta ko. Kailangang handa para sa race natin mamaya, di ba? Napailing ako. Sa lahat ng bagay, laging may kompetisyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan namin. Minsan ay naiisip ko, ano nga ba ang tunay na halaga ng aming mga pagkukumpetensya?
Sa huli, nauuwi rin kami sa tawanan at biruan. Mamaya na lang ang race. Ano bang plano mo pagkatapos? Tanong ko habang binababa ang sarili mula sa pader at lumalapit sa kanya. Nagkibit balikat siya. Saan mo ba gustong pumunta? Alam mo namang handa akong makipagsabayan kahit saan. Bawat sagot niya ay tila may kislap ng posibilidad ng mga pangarap na hindi namin maamin sa isa't isa. Isang simpleng tanong. Pero sa likod nito ay may mga damdaming itinatago. Sa kabila ng mga ngiti, naroon ang hindi maipahayag na pagnanasa na lumampas sa hangganan ng pagiging magpinsan. Nagsimula ang race namin sa kalsada. Ang mga kapitbahay ay nasanay na sa ingay ng aming mga bisikleta tuwing linggo. Habang binabaybay namin ang kalsada, naalala ko ang mga panahon na halos wala kaming pakialam sa oras, basta't magkasama. Ngunit sa araw na ito, may kakaiba. Marahil ay dahil sa mga usapan namin nitong mga nakaraang araw na unti-unting nagiging mas malalim. O marahil ay dahil sa mga mata ni Mateo na tila may sinasabi, pero hindi mabigkas ng mga labi. Ang saya ay naroon, ngunit may halong kaba. Pagdating sa huling bahagi ng karera, bigla akong huminto. Nagulat si Mateo at agad na sumigaw. Oy, bakit ka tumigil? Ngumiti ako, pilit na tinatago ang mga damdamin na unti-unting bumubulwak mula sa dibdib. Mateo, bakit nga ba tayo laging nagkukumpetensya? Hindi ba pwedeng magkasama na lang tayo? Hindi bilang magpinsang nag-aagawan. Sumilay ang pagkagulat sa kanyang mukha at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano kanyang ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim, pinipilit na maging matatag sa harap ng mga damdaming hindi ko maipaliwanag. Hindi mo ba nararamdaman? Para bang may iba pa, Mateo. Tumahimik siya, tila iniisip ang mga salitang hindi niya mahanap. Ang mga bisikleta namin ay nakatigil na sa tabi ng kalsada. Ngunit ang mundo sa paligid ay tila patuloy na umiikot. Patuloy na gumagalaw sa kabila ng aming pagkatigil. Minsan, naiisip ko rin, yan, pag-amin niya, ang kanyang boses ay halos bulong. Pero paano? Paano kung mali? Sa aming mga mata, naroon ang pag-unawa. Ang aming mga puso ay tila nag-uusap, kahit walang salitang binibitawan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang takot. Takot na baka mali. Takot na baka hindi tama. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon ang pag-asa. Hindi ko rin alam, sabi ko. Ang tinig ko ay puno ng pagkabigo at pagnanasa. Pero siguro, pwede nating subukan. Tumango siya at sa sandaling iyon, alam ko na kahit hindi namin alam ang kasagutan, handa kaming harapin ang mundo. Ngunit bago pa man kami makapagpasya, isang kotse ang biglang huminto sa harapan namin. At bumaba si Tita Elena, ang paborito naming tiyahin na laging may kwento. Mateo, ikaw ba ang nagmaneho ng kotse ko kagabi? Tanong niya. Ang tono ay puno ng pagkabahala. Napalunok si Mateo at sa sandaling iyon, alam ko na may lihim na nabunyag. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito sa amin, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang aming mundo ay magbabago mula sa araw na ito.